Mga kababayan, sa panahon ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang pinapatahimik. At ngayong gabi, hindi tayo mananahimik. Welcome po sa hashtag Walk with Lan, ang kusina ng political commentary, kung saan ang mga balita ay niluluto ng mabagal para lumabas ang tunay na lasa. Tonight, we will talk about impeachment. Hindi yung fake na impeachment ha, sa barkada nyo. Kapag hindi na-invite sa outing, out ka na, impeach ka na. Hindi po yon. Ito yung impeachment na nasa ating saligang batas, sa ating konstitusyon. Pero, sa to, aminin man natin sa hindi, pero madalas po itong ginagamit na parang sandata sa personal vendetta ng mga politiko. And of course, pag-usapan natin kung paano hinimay-himay ni Senador Alan Peter Cayetano ang proseso at paano niya binara ang ilang House members na parang nagmamadali sa group project para lang makapasa kahit mali-mali ang grammar. Pero bago yan, mga kababayan, alam nyo ba, nasa ano na po tayo, no? 17,000. Okay, mga kababayan, alam nyo ba, nasa 17,965 subscribers na tayo. Target po natin 100,000 subscribers bago matapos ang taon. So please click the subscribe button, i-like, i-share, i-comment, at magpadala ng super thanks, lalo na sa ating mga kababayan sa US, Canada, Middle East, Europe, Asia Pacific, para tuloy-tuloy ang ating walang takot na analysis. Okay ha, wala nang pasakalye. Let's serve the main dish. Let's start with the basics. Impeachment. Sa ilalim ng 1987 Constitution, Article 11, Section 2, ay proseso para tanggalin sa pwesto ang mga highest officials sa bansa. Presidente, Vice Presidente, Supreme Court Justices, Constitutional Commissions, at Ombudsman. Ang idea, protektahan ng bayan mula sa abuso ng kapangyarihan, no? Para sa kasaysayan natin, madalas itong nagiging political weapon kaysa accountability tool. Mga halimbawa, 2000 to 2001, President Joseph Estrada nagumpisa sa impeachment, nauwi sa EDSA 2. 2011-2012, Chief Justice Renato Corona guilty sa SALN issue, pero marami pa ring naniniwalang political ang motibo. 2018, Chief Justice Maria Lourdes Sereno, hindi impeachment ang nagtanggal, kundi co-waranto. So ano ang pattern? Simple, impeachment sa Pinas ay parang magic show. May ilaw, may drama, may props, pero minsan wala namang tunay na magic. Parang fiesta sa probinsya. May banda, may lechon, may tarp na may mukha ng politiko. Pero yung pondo, ubos na sa dekorasyon. Ngayon pasok si Senador Alan Peter Cayetano. Sino nga ba siya sa laban na ito? Ito si Senador Alan Peter Cayetano ay dating House Speaker po ito. Hindi po ito basta-basta. Alam niya ang kalakaran diyan sa loob. Dating DFA Secretary, marunong sa diplomacy, Vice President candidate ni PRRD, sanay sa national level politics, at higit sa lahat, abogado. Kaya nung nagsalita siya tungkol sa impeachment process, hindi lang siya nag-opinyon. May laman, may basihan. Okay? Isa sa matinding punto niya, mga kaibigan. Hindi ito trial by publicity. Dapat trial by evidence. Ibig sabihin, huwag magdesisyon base lang sa headlines at viral clips. Kung impeachment ay basketball, sabi ni Cayetano, hindi pwede yung tatawag ka ng foul kasi feeling mo lang na travel ang kalaban. Dapat may replay, may ebidensya. At yun ang kaibahan niya sa ibang politiko. Hindi lang sumasabay sa uso, hindi dahil trending ang hashtag, magfa-file na agad ng impeachment complaint. Para kay Cayetano, mas importante ang rule of law kaysa rule of mob. Eto na, House of Representatives, House of the People daw. Pero minsan, parang House of the Few. Ano ang problema? Number 1, speed. Minsan mas mabilis pa sa MRT pag walang pila. 3 araw lang may committee report na. Sa ibang bansa, buwan ang hearings bago magdesisyon. Number 2, kung party politics, kung sino ang may numbers, yun ang masusunod. Evidence, pwedeng tabunan. Number 3, public spectacle. Impeachment hearings dito ay parang reality show. May walkout, may scripted soundbite, may dramatic pause para sa camera.
Sa mga kababayan natin nasa abroad, imagine, nagtratrabaho ka sa hotel sa Dubai, biglang tinawag ka ng HR, walang investigation, walang CCTV review. Sabi lang, we think you are guilty, pack your things. Ganyan minsan ang proseso dito. Sa house na, ngayon, parang trending TikTok dance. Basta may sikat na galaw, gagawin kahit hindi tugma sa kanta. Okay, bakit mahalaga ito sa mga OFW at ordinaryong Pilipino kapag may political instability? Investors pull out, peso weakens, inflation shoots up. Oo, sa unang tingin, good news para sa OFWs ang mataas na dollar exchange rate. Pero kapag tumaas din ang presyo ng lahat, wala ring natira. Oh, kung dati $1 is equal to 55 pesos, ngayon $1 is equals to 58 pesos. Tiba-tiba mga YouTubers. Pero dati 500 pesos lang ang grocery. Ngayon 600 pesos na. Break even ka lang. At mas masama, kapag nawala ng tiwala ang investors, babaksak ang trabaho sa Pilipinas. Mas maraming mapipilitang mag-abroad. Parang fiesta na walang lechon. Oo, may celebration, pero walang laman yung sentro ng handaan. Yan ang impeachment na puno ng drama, pero kulang sa substance. Impeachment dapat ay reform tool, hindi revenge tool. Kung tama ang proseso, panalo ang bayan. Kung mali, lose-lose tayong lahat. Okay ito po yung stand ni Cayetano. No? Dapat sundin ang rules, respeto sa due process, huwag hayaang politics ang magdikta sa justice. Kung magmamadali ang House, expect more instability. Kung may katulad ni Cayetano na umaharap at nagsasabi ng totoo, may check and balance. Kung impeachment ay pagkain, si Cayetano ang chef na tinitikman muna bago ihain. Ang House, basta may sauce, serve agad kahit hilaw. Mga kababayan, malinaw, impeachment ay seryosong proseso, hindi laruan ng mga politiko. Senador Alan Peter Cayetano, love him or hate him, he knows the game and calls out those who cheat the rules. Kung gusto nyo ng ganitong analysis, direct, factual, at walang takot, subscribe, like, comment, share at magpadala ng super thanks. Tulungan nyo kami na abutin ang 100,000 subscribers mula sa ating 17,965 family ngayon para mas malakas ang boses ng taong bayan. Ako po si Lan at sa hashtag Walk with Lan, ang katotohanan niluluto pero hindi sinusunog. Maraming salamat po at ingat lalo sa ating mga kababayang OFW sa US, Canada, Middle East, Europe at Asia Pacific. Mabuhay ang Pilipinas!